Kabanata 3176. Tumango ang Pangulo. Oo. Tanong ni Dexter. Ano sa tingin mo, Mr. President? Si Felix ay napakabata pa. At ang kanyang mga aksyon ay walang kabuluhan at mapagbunyi. Hindi siya angkop para sa posisyon na ito. Gayunpaman, sa mahigpit na pagrekomenda sa kanya ni Mr. Advisor, Mr. Secretary, at marami pang iba, mahirap para sa akin na tanggihan. Naipit ako sa pagitan ng isang bato at isang mahirap na lugar ngayon. Sagot ng Pangulo. Sinabi ni Dexter, si Felix ay ganap na hindi karapat-dapat para sa posisyon ng punong ministro. Mr. Presidente, kung hindi, ito ay walang alinlangan na magdadala ng isang sakuna sa Eurasia. Oh, seryoso yan. Gulat na bulalas ng Pangulo. Pakisabi sa akin ng mas detalyado. Dexter, nakakaabala para sa akin na magsalita pa tungkol dito ngayon. Mr. President, magkita tayo sa Kamara ng Senado bukas. Tandaan na tipunin ang lahat ng sumusuporta kay Felix doon. Dexter urged. Okay. Sang-ayon ng Presidente. Pagkatapos, ibinaba niya ang communicator. Agad namang tinawag ni Dexter ang killer wolf. Alfred, Nameless, Tyler, Ares, at ang iba pa para sumama sa kanya. Maging sina Quinlan, Squirrel, at Aged Ginseng ay ipinatawag. Ang mga individual na tinukoy ni Gale at Kanan na nakikipagsabuatan sa Netherworld ay pawang miyembro ng gabinete na may malalakas na kakayahan at napakalaking kapangyarihan. Maging ito ang tagapayo sa pangangasiwa, mga kalihim ng estado, o lahat ng iba pa. Ang pagkakaroon ng killer wolf at ang iba pa ay nagdagdag sa kanyang mga pagkakataong umusbong sa tuktok, na pumipigil sa anumang hindi inaasahang komplikasyon. Pagsapit ng takip silim kinabukasan, pinaliguan ng papalubog na araw ang lupa sa ningning nito. Pinipigilan ng mga ulap ang mga labi ng araw, na gumawa ng isang tanawin na parang nagninangas na apoy. Habang unti-unting lumulubog ang araw, unti-unting naglaho ang huling sinag ng liwanag na napalitan ng walang katapusang kadiliman. Nangunguna sa grupo ng mga tao. Tahimik na lumapit si Dexter sa tirahan ng presidente. Kaya medyo naiinip si Quinlan. Sino ba talaga ang kinakaharap natin na nagbibigay ng gayong engranding pagpapakita ng puwersa? Sa totoo lang, sa ating kasalukuyang lakas, ang pagtanggal sa Eurasia ay hindi magiging isang issue. Bulalas ni Aged Ginseng. Hindi akalain ni Dexter na exaggerated pala ang komento niya kahit kaunti. Pagkatapos ng lahat, siya, si Aged Ginseng, at Quinlan ay lahat ng Sun and Moon class. Sa loob ng Eurasia, walang alinlangan na sila ang pinakamalakas na mandirigma. Ang pinagsamang pagsisikap ng tatlo sa kanila ay sapat na upang mapuksa ang karamihan sa mga lungsod sa Eurasia. Higit pa rito, si Squirrel, na maaaring kumagat sa bukas na mga portal ng space-time. Si Ares, na ang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay pangalawa lamang sa kanya. Ang killer wolf, at ang iba pa ay kasama niya. Sa mahinang boses, ibinulgar ni Dexter, ang ating kaaway sa pagkakataong ito ay ang Netherworld. At ang ating plano ay pinakamahalaga. Ang isang bahagyang kawalang ingat ay maaaring makapinsala sa pundasyon ng Eurasia. Sa makatuwid, tinawag ko ang lahat dito upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang komplikasyon. Sa pagkakataong ito, baka maakit natin ang malaking boss ng Netherworld. Kung maaari, subukang hulihin siyang buhay. Pero kung hindi, alisin mo siya. Siyempre, safety muna. Agad namang naunawaan ng lahat at kinilala ang kanyang mga utos. Inatasan ni Dexter ang lahat na magtambangan malapit sa tirahan ng Pangulo. Samantalang ang sarili niya, nagmamadali siyang pumasok sa main gate. Sa silid ng Senado sa tirahan ng Pangulo, naghihintay na doon ang isang grupo ng matatandang mandirigma, sa pangunguna ng Oversight Advisor at State Secretary. Lahat sila ay mga founding hero na may natatanging kontribusyon. Sa kasalukuyan, may hawak silang matataas na posisyon. Bawat isa ay nakatayo sa labas ng karamihan. Sa isang pitik lang ng daliri, mayayanig na nila ang buong Eurasia. Casual silang nagkukwentuhan habang hinihintay ang pagdating ng presidente.
Sa gitna ng pananabik ng lahat, sa wakas ay nagpakita ang Pangulo. Bahagya nilang iniling ang kanilang mga ulo sa kanya bilang pagbati. Dahil sa kanilang katayuan at posisyon. Hindi sila kinailangang tumayo at yumuko sa pagtanggap sa kanya. Tinanguan din sila ng Pangulo at sinenyasan na sila ay tumira. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na mayroong dalawang pangunahing upuan. Sinakop ng Pangulo ang isa, habang ang isa ay nanatiling kitang-kitang walang laman. Matapos maupo ang Pangulo, ang Sekretarya ng Estado ay tumingin sa tagapangasiwa ng may ngiti at sinabing, "Sa aming lahat na naririto, Ginoong Tagapayo, ikaw lamang ang maaaring maging kapantay ni Ginoong Presidente. Please take the main seat, Mr. Advisor." Mahinhin na kumaway ng kamay ang Oversight Advisor. "Not at all. Not at all. Matanda na ako ngayon. Comfortable lang para sa akin ang pag-upo dito. I can't possible occupy such a high position. Please go ahead, Mr. Secretary." Ang bawat isa ay nagsimulang mahinhin na mag-alok ng upuan sa isa't isa. Sa huli, nagpasya silang lahat na umupo sa tabi ng Pangulo ang Oversight Advisor pagkatapos ng ilang talakayan. Kabanata 3177. Ang Oversight Advisor ay tila nag-aatubili sa ibabaw. Ngunit sa loob, siya ay tuwang-tuwa. "Well, salamat sa kabaitan mo. Hindi ako tatayo sa seremonya." Habang nagsasalita siya, nanginginig na tumayo ang Oversight Advisor at pumunta sa upuan sa tabi ng Presidente. Kung saan siya tumira. Pagkaupo pa lang niya ay biglang umatras ng 2 hakbang ang upuan sa ilalim niya. Ang Oversight Advisor ay bumagsak sa kanyang likuran. Nagpakawala ng sigaw sa sakit. "Aray! Ano?" Agad namang nagulat ang lahat at napatalon. Nadapa lang ba si Mr. Advisor sa kanyang likuran? Dahil sa kanyang katandaan at kahinaan. Paano kung ang pagkahulog ay humantong sa ilang malubhang pinsala? Ano ngayon? Nagmamadali ang lahat upang tulungan ang tagapayo sa pangangasiwa. "Mr. Advisor, okay ka lang? Mr. Advisor, gusto mo bang dalhin kita sa ospital para magpa-check up ngayon?" Ikinaway ng Oversight Advisor ang kanyang kamay. Dumilim ang kanyang mukha. Ano ba talaga ang nangyari ngayon? Sino ang naglipat ng upuan? Ang lahat ay likas na tumingin sa Pangulo. Ang Presidente lang ang pinakamalapit sa upuan at malamang na lumipat nito. Umiling ang Pangulo. "Maglalaro ba ako ng ganyang kalokohan? Paglalaruan si Mr. Advisor. Sa katunayan, siya ay isang marangal na soberanya. Mahinahon at makapangyarihan. Imposibleng nasangkot siya sa mga ganitong kalokohan. Kung hindi ang Pangulo, lahat ay nagtaka kung sino ang maaaring gumawa nito. Sa sandaling iyon, isang mabigat na hanay ng mga yabag ang maririnig mula sa labas ng pinto. Mabilis na papalapit, agad na toon ang tingin ng lahat sa pinto. Sa pagkilala sa bagong dating, agad na napagtanto ng lahat na ang taong ito ay maaaring maging pangunahing salarin sa likod ng lahat ng kaguluhan. Mahusay na Marshal. Tulad ng nalalaman, ang Great Marshal ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at may kakayahang maglipat ng mga bagay sa hangin. Maaari niyang ilipat ang upuan sa kabuuan ng silid nang hindi ito hinahawakan. Bukod dito, sabi ng mga alingaw-ngaw na si Mr. Advisor at mahusay, si Marshal ay nagkaroon ng ilang maliliit na hindi pagkakasundo noong nakaraan. "Great Marshal, ikaw ba ang lumipat ng upuan?" Sa pagtatangkang makakuha ng pabor sa Oversight Advisor, ang kalihim ng Estado ang unang nagtanong kay Dexter. Walang pakialam na sagot ni Dexter. "Yan ang upuan ko. Paano ko hahayaan na kunin ito ng iba? Ang pag-upo sa aking upuan ay katulad ng pang-iinsulto sa akin." Binigyan ko siya ng maliit na parusa. Huwag na nating ulitin ito. Kung tutuusin ay parang walang magawa si Dexter dahil hindi naman siya ang nagpalipat ng upuan kanina. Ito ay ang Pangulo. Matagal nang hindi nasisiyahan ang Pangulo sa pagmamataas at pagsasamantala ng Oversight Advisor sa kanyang seniority. Gayunpaman, hindi siya maaaring hayagang punahin ng Pangulo. Kaya maaari lamang siyang gumamit ng mga banayad na panloloko upang kutsain siya. Pagkatapos, inilipat niya ang lahat ng sisi kay Dexter.
Sa isip ng Pangulo, naisip niya na hindi maiisip ni Dexter ang isa o dalawang kaaway. Kung isasaalang-alang ang kanyang reputasyon, walang magawa si Dexter kundi ang magnanga ng ngipin at magtiis sa katahimikan. Ang mga salita ni Dexter ay pumukaw ng isang alon ng galit. At lahat ay nagsimulang punahin siya ng mahigpit. Great Marshal, napakalayo mo na talaga. This is outrageous. Mr. Advisor is on par with you in status. Wala namang masama kung siya ang uupo. Mr. Advisor is still your elder. Kung hindi mo man lang maipakita ang pinakapangunahing paggalang sa iyong mga nakatatanda, paano ka karapat dapat na maging Great Marshal? Og, si Great Marshal ay puro hype at walang substance. Dumiretso si Dexter sa upuan niya at umupo. Sino bang nagsabi sa'yo na kapantay mo ako? Aside from the President, no one can shoot shoulder to shoulder with me in this world. Ano? Napakayabang. Sa tingin niya ay higit siya sa lahat. Ang nakatatandang henerasyon ng mga mandirigma ay nagalit. Ang kanilang mga pag-atake sa salita ay naging mas matindi. Hindi na mapakali si Dexter sa kanila. Direkta niyang hinarap ang presidente. Mr. President, why have you summoned me? Sinabi ng Pangulo. Pag-usapan natin ang usapin ng susunod na punong ministro. Habang hindi sila pinansin ni Dexter, mas lalong nagalit ang oversight advisor at ang iba pa. Wala silang choice kundi humingi ng desisyon sa Pangulo. Mr. President, ang ating bata at walang ingat na Great Marshal ay puno ng kanyang sarili dahil sa kanyang mga nagawa at hindi nagpapakita ng paggalang sa kanyang mga nakatatanda. Kailangan namin na mamagitan ka sa ngalan namin. Bamantong hininga ang Pangulo, at sinabing, "Oh, Great Marshal, dapat kong sabihin na ang ginawa mo ay talagang sobra-sobra. Hindi mo sila dapat ay bully. Lahat sila ay mga bayani ng Eurasia." Humalaklak si Dexter. "Well, I supposed I should apologize to them." Then, sabi ng oversight advisor, "Sa tingin mo, sapat na ba ang paghingi ng tawad? Kung ganoon ang kaso, ano ang kailangan ng mga batas? Mr. Presidente, dapat bigyan mo kami ng hustisya." Kabanata 3178. Tumango ang Pangulo. "Rest assured, I will not favor both sides. How about this? If Dexter bully you, you all can join forces to bully him back. That would be fair. Di ba? Ano?" Ang oversight advisor at ang iba ay agad na naiwan na namumula ang mga mukha. Nagpupumilit na magsalita. Paanong hindi iyon pumapabor sa magkabilang panig? Sino ang hindi nakakaalam na ang Great Marshal ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan? Walang kapare sa loob ng mga hangganan ng Eurasia. Paano tayo? Isang grupo ng matatandang lalaki. Dapat namang aapi kay Great Marshal. Kung gagawin natin iyon, paghiwalayin niya tayo. Presidente ay pinapaboran ang Great Marshal. Bagamat hindi nasisiyahan, hindi ito ang tamang panahon para sabihin ang kahit ano. Ang oversight advisor at ang iba pa ay napapanganga na lamang at nilulunok ang kanilang galit pansamantala. Siyempre, hindi lang sila outraged. Tiyak na sasamantalahin nila ang pagkakataong makaganti. Kung ang isang direktang diskarte ay hindi gumana, sila ay gagawa ng isang tago. Ang paglunok sa kanilang pagmamataas ay wala sa kanilang kalikasan. Nang makitang kumalma na ang oversight advisor at ang iba pa, sinabi ng presidente, "Sige, let's get down to business now." The oversight advisor and the others are. Inirerekomenda ang anak ng punong ministro, si Felix, na humalili sa posisyon ng kanyang ama. Ano ang iyong iniisip tungkol dito? Great Marshal, walang pag-aalinlangan. Mariing sinabi ni Dexter. No way. Bakit? Nakita muli ng oversight advisor at ng iba pa ang pula. Great Marshal, ang bagay na ito ay napakahalaga. Hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos o magsalita ng walang kaparerekon. Tama. Dapat managot ka sa sarili mong mga salita. We have thoroughly evaluate Felix. Whether in terms of ability or character, he is more than qualified to be the new Prime Minister. Kung tatanggihan mo ang aming rekomendasyon dahil sa mga nakaraang hindi pagkakasundo sa pagitan namin,
Ito ay maituturing na isang dereliction of duty. At mahigpit kang haharapin ayon sa batas. You vetoed Felix's appointment as the new Prime Minister. There must be a reason for that. Go on. Tell us your reason. Sabi ni Dexter. Dahilan. Paano ang pagtataksil at pagbabalak na patayin ang sarili niyang ama? Sapat na ba ang mga dahilan na ito? Ano? Galit na galit ang oversight advisor at ang iba pa. Great Marshal. Naninira ka ng walang ebidensya. Si Felix ay anak ng isang respetadong punong ministro. Paano kaya siya nakagawa ng pagtataksil? Naniniwala ako na ang punong ministro ay hindi kasing walang kakayahan na nagpalaki ng isang nakakadismaya na anak. Great Marshal. Alam kong nagkaroon ka ng conflicts with Felix. Pero hindi mo pwedeng i-frame ang iba ng ganito. Dexter said. Please, don't rush. Let me finish speaking. What I'm trying to say is, hindi lang si Felix ang nakagawa ng pagtataksil. Pero wala rin ni isa sa inyo na naruroon dito ang inosente. You're in league with Felix. Hindi ba? Tinulungan mo siya sa pananakit sa interes ng Eurasia at pagtulong sa ating mga kaaway. Hindi ba? Hoy! Ang Eurasia ay nagbibigay ng iyong pagkain at inumin. Ngunit sinasaktan mo ang interes ng Eurasia. Ikaw ay mas masahol pa kaysa sa mga peste. Mr. Presidente, iminumungkahi ko na ang mga ganyang scum ay dapat patayin. F***, galit na galit ang oversight advisor kaya tahasan siyang nanumpa. Dexter, masyado ka nang lumayo. Hindi na kita matitiis. Ginoo. President, determinado akong ituloy ang kanyang criminal liability at turuan siya ng leksyon. Nakisabay din ang iba. Pinuna si Dexter. Natatawang sagot ni Dexter. So, my words have hit a nerve. And that's why you all clutching at straw. Please, calm down. Ang iyong mga kasalanan ay mas matindi kaysa sa inilarawan ko. Ang oversight advisor ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sobrang lakas na halos madurog sila. Dexter, kung hindi ka makakapagbigay ng ebidensya ngayon, gagamitin ko ang bawat onsa ng aking lakas. Kahit na ang ibig sabihin nito ay mapahamak kasama ka. Ang mas lumang henerasyon ng mga mandirigma ay sumulong din. Na nagpahayag, gagawin din natin. Kung hindi mo ipapakita ang iyong ebidensya, ang buong pamilya mo ay mahaharap sa parusa. Sinabi rin ng Pangulo sa malalim na boses. Great Marshal, hindi kami makakagawa ng mga walang batayan na pahayag ng walang ebidensya. Sabi ni Dexter, Mr. President, you should know me better than anyone else. Hindi ako yung tipo ng taong nagsasalita ng irresponsible. Dahil sinabi ko ito, tiyak na mayroon akong ebidensya. Gayunpaman, nais kong mag-alok ng pagkakataon sa mga matatanda rito. Kung kusang loob mong aminin ang iyong mga pagkakamali at aaminin ang iyong mga pagkakamali, maaari kong hikayatin si Mr. Presidente na pakitunguhan ka ng maluwag. Kalokohan. Nanatiling matigas ang ulo ng oversight advisor. Malinaw na wala kang ebidensya. Sinusubukan mo lang kaming linlangan. Sige. Kung ganoon. Nagkibit balikat si Dexter at sinabing, kung tatanggi kang kumbansihin hanggat hindi ka nahaharap, mabangis na katotohanan. Ipapakita ko sa iyo ang malagim na katotohanan. Kabanata 3179. Nang matapos siyang magsalita, inilabas ni Dexter ang isang video at ipinakita ito sa ilang taong naruroon. Ipinakita ng unang video clip ang eksena sa banal na lugar. Ang dalawang general ng Eurasia na sina Gale at Cannon ay sinamahan si Felix na maligo sa sariwang dugo. Paulit-ulit nilang binanggit ang Netherworld. Naganap na nagpapakita ng kanilang katapatan dito. Binanggit din ng kanilang pag-uusap ang oversight advisor at ang state secretary. Nang marinig ang kanilang sariling mga pangalan, ang tagapayo sa pangangasiwa at ang kalihim ng estado ay nalungkot. Nakadapa sila sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng kulay. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig na hindi mapigilan na para bang sinaktan ng isang epileptic fit. Sa masamang tingin, sinulyapan sila ni Dexter, saka nagpatuloy sa pag-play ng pangalawang video. Ang pangalawang video ay nagpakita kay Dexter at Soul Wolf na kumukuha kay Gale at Cannon.
Nagbigay ng listahan sina Gale at Kanan. Ang mga pangalan ng lahat ng naruroon ay nasa listahan. Natapos ang pag-play ng video. Umalis sa silid na kasing tahimik ng isang libingan. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Dahilan para manginig ang mga tao sa lamig. Hindi na kailangang sabihin. Lahat sila ay nagpapanik. F***, paano nalik ang listahan? Lagot tayo. Sa harap ng matingkad na ebidensya. Wala silang pagpipilian kundi aminin ang kanilang pagkakasala. Para sa krimen ng pagtataksil. Ang parusa ay ang pagpapatupad ng buong pamilya. Ang masaklap pa ay ang katotohanang nakipagsabuatan sila sa Netherworld. Pinipigilan ang kanyang galit. Sumulyap ang Pangulo sa lahat ng naruroon at nagtanong. Mga Ginoo, mayroon ba sa inyo na may sasabihin? Lahat ay walang gana sa kanilang mga upuan. Nakatitig sa lupa, walang sumasagot. Bamantong hininga ang Pangulo at sinabing, "Talagang binaygo mo ako. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, wala akong magagawa kundi magpatuloy ayon sa batas. Great Marshal, ibagsak mo sila." Sige. Teka, sa wakas, nagsalita ang Oversight Advisor at tumayo. Sinabi ng Pangulo, "Kung isasaalang-alang ang mga pagsisikap na ginawa mo para sa Eurasia, bibigyan kita ng pagkakataong mag-iwan ng huling salita." Huminga ng malalim ang Oversight Advisor at sinabing, "Aminin ko na tayo ay nagkasala. At ang ating mga kasalanan ay hindi mapapatawad. Gayunpaman, ang Great Marshal ay hindi rin santo. Siya rin ay dapat tumanggap ng parusang nararapat sa kanya." Tiningnan ng Pangulo ang Oversight Advisor na may kalahating ngiti. "Oh, ganun ba? Bihira talaga yan. Sige, sabihin mo sa akin kung anong krimen ang ginawa ni Great Marshal." Dumilim ang mukha ng Oversight Advisor. "Ano ang bihira dito? Hindi siya naniniwala sa akin. Hindi ba?" Huminga ng malalim ang Oversight Advisor at sinabing, "Mayroon akong ebidensya dito. Ipapakita ko sa iyo." Habang nagsasalita siya, casual na inihagis ng Oversight Advisor ang kanyang telepono sa Pangulo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dexter. Hindi. May something fishy sa phone. Nang matapos siyang magsalita ay agad na naglabas ng lakas si Dexter. Nabinalot pareho ang presidente at ang sarili niya. Boom! Kasunod ng malalim at mahinang ingay. Sumabog ang telepono. Ang pagsabog ay hindi dapat maliitin. Napakalakas nito kaya nanginig ang gusali. Namuntik ng gumuho. Samantala, ang Oversight Advisor at ang iba pa ay tumayo at tumakbo palabas. Habang tumatakbo, sumigaw sila, "Tulong!" Nagrebelde si Great Marshal. "Bilisan mo siya." Nilalayo nilang lumikha ng kaguluhan. Sa pag-aakalang ito ay makapagbibigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Mapanganib na tumikim si Dexter at nagpakawala ng panibagong lakas, na agad na natrap ang Oversight Advisor at ang iba pa sa lugar. Ang tagapayo sa pangangasiwa at ang iba pa ay pawang mga opisyal ng sibil, na may kaunting kasanayan sa militar. Kaya, sila ay hindi kumikilos sa lugar. Hindi makagalaw kahit kaunti. *man ito. *man ito. Sila ay nasa kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong iyon, narinig na ng mga gwardya mula sa tirahan ng Pangulo ang kaguluhan at sumugod na sila. With a grand wave of his hand, the President declared, "Lahat, maghiwa-hiwalay. Wala nang makikita dito." Naghiwa-hiwalay ang mga tanod. Tumingin sa kanila ang Pangulo na puno ng pagkabigo ang mukha. "I had originally intended to spare your lives out of respect for the great services you've rendered to my kingdom. It's really disappointing that you would actually try to kill me." Sabi ng Oversight Advisor, "Mr. President, wala kaming intensyon na saktan ka. Batid namin ang kakilakilabot na lakas ng Great Marshal at ang kanyang kakayahang protektahan ka. Kaya naman kami ay gumawa ng ganoong diskarte. Mr. President, nakikiusap kami na bigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon." Sagot ng Pangulo, "Kailangan mong kumita. Aminin ang lahat, marahil, sa isang sandali ng awa. Ako at si Great Marshal ay maaaring iligtas ang iyong buhay." Nagkatinginan ng Oversight Advisor at ang iba pa.
na nakikipag-usap sa kanilang mga mata. Kabanata 3180. Ilang sandali pa, bumantong hininga ang oversight advisor at sinabing, Mr. President, alam na alam namin ang aming mabigat na kasalanan. Hindi kami nangangahas na umasa na bigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay. Pakiusap, nakikiusap ako na huwag mong parusahan ang aming mga pamilya. Hanggat sumasang-ayon ka sa amin. Maaari naming aminin ang aming mga krimen isa-isa. Sumagot ang Pangulo, walang problema. Pangako ko sa'yo. Pagkatapos nito, nagtanong ang Pangulo, Great Marshal, maaari mo bang itala ang kanilang mga pahayag? Ang isang ordinaryong tao ay hindi makakapagtala ng mga pahayag ng tagapayo sa pangangasiwa at ng iba pa. Tanging si Dexter lang ang tunay na nakakapit sa ganoong sitwasyon. Tumango si Dexter. Walang problema. Naglabas si Dexter ng papel at panulat. Handa nang isulat ang mga bagay-bagay. Mr. Advisor, mauna na po kayo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng oversight advisor at sinabing, mahabang kwento. Noon, sa pagbigkas ng mga salitang iyon, biglang natigilan ang oversight advisor. Nakatikom ang kanyang bibig na para bang nataman siya ng isang immobilization skill. Biglang tumangala si Dexter. Naninikip ang kanyang mga mata. The asterisk man. May nangyari. Malinaw niyang napansin na. Nakakapagtaka. Isa pang anino ang nahiwalay mula sa anino ng oversight advisor. Ang anino ay mabilis na humiwalay sa anino ng tagapayo sa pangangasiwa. Tumakas patungo sa labas. Habang tumakas ang anino, bumagsak sa lupa ang oversight advisor ng may kulog. Walang alinlangan. Ang tagapayo sa pangangasiwa ay nasa ilalim ng kontrol ng anino na iyon. Tulad ng punong ministro, ang mga anino ay nagsimulang mag-alis mula sa iba pang mga matatanda. Isa-isa, tumakas patungo sa labas, malamig na ngumuso si Dexter. Napaka-petty trick, hindi hinabol ni Dexter ang mga anino na iyon. Si Mr. Hayes at ang aged Ginseng, na palaging nagbabantay sa hangganan, ay hindi dapat gawing trifle. Hindi nila hahayaang makatakas ang mga anino na ito. Pinagmasdan ng Pangulo ang mga anino na nakatakas ng walang pahiwatig ng gulat. Tila sigurado siyang hindi makakatakas ang mga anino. Nagtanong ang Pangulo, Great Marshal, sinasabi mo ba na ang oversight advisor at ang iba pa ay manipulahin ng mga anino? O sila ba ay talagang nakagawa ng pagtataksil? Sabi ni Dexter, simple lang. Kailangan lang natin tukuyin kung naging Netherworld Ians ba sila o hindi. Kung nag-convert na sila sa Netherworld Ians, siguradong pinagtaksilan nila tayo. Kung hindi pa sila nag-convert, posibleng simple lang ang isip nila, na kontrolado ng mga anino ng Netherworld. Iyan ay may katuturan. Ngunit paano natin malalaman kung sila ay naging Netherworld Ians? Tanong ng Pangulo. Sinabi ni Dexter, sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang dugo. Kung ang kanilang dugo ay namuo, sila ay mga Netherworld Ians. Kung ang kanilang dugo ay dumadaloy ng masigla, sila ay mga Sunwalker. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng punyal. Handa nang putulin ang mga ugat ng oversight advisor. Halatang medyo kinakabahan pa rin ang dalawa. Naturally, umaasa sila na ang dugo ng oversight advisor ay dadaloy ng masigla. Sa sobrang pag-iingat, pinutol ni Dexter ang mga daluyan ng dugo ng oversight advisor. Sa kabutihang palad, nagsimulang umagos ang matingkad na pulang dugo. Halos magkasabay na bumantong hininga si Dexter at ang Pangulo. Salamat, salamat. Kontentong ngumiti ang Pangulo. Itong mga kaibigan kong ito ay kasama ko sa hirap at ginhawa. Buong tapang na lumalaban sa gitna ng dugo at kaguluhan. Alam kong hinding-hindi nila ako ipagkakanulo. Sige. Ipaubaya mo na sa akin ito. Ituloy mo ang iyong mga gawain. Tumango si Dexter. By the way, Mr. President, plano kong gumawa ng aksyon laban sa mga pamilyang Zenos at Whittaker sa susunod. Ang dalawang pamilyang ito ay malalim na nakaugat sa Eurasia. At anumang hakbang laban sa kanila ay magkakaroon ng malaking epekto. Kaya, kailangan ko ng Imperial Decree upang iwasan ang hindi kinakailangang problema. Kung noon pa man,
Hindi nakakailanganin ni Dexter ang pinuno ng isang imperial decree para kumilos laban sa mga kilalang pamilya tulad ng mga pamilyang Whittaker at Zenos. Papatayin niya lang silang lahat. Magdulot man ito ng kaunting kaguluhan. Madali niya itong pakinisin. Gayunpaman, ang pinakabuod ng bagay ay ang pagpasok ng Netherworld sa Eurasia ay naging masyadong malalim. Kung muling lilito ang kaguluhan, sasamantalahin ng Netherworld ang pagkakataong mag-strike. Natatakot siya na baka makapinsala ito sa mismong pundasyon ng Eurasia. Kaya naman, pinakamahusay na gumamit ng Imperial Decree para panatilihing kontrolado ang mga bagay. Maaari itong magligtas sa kanya ng maraming problema at maiwasan ang maraming mahahalagang panganib. Natural. Kaagad na pumayag ang Pangulo, na nagbigay kay Dexter ng Imperial Decree. Nagpaalam si Dexter sa Pangulo at umalis. Sa pasukan ng tirahan ng Pangulo, nagtipon na sina Aged Ginseng, Quinlan, Killer Wolf, at iba pa. Naghihintay kay Dexter. Mabilis na nagtanong si Dexter. Nakatakas lang ang ilang anino mula sa Netherworld. May nagawa bang pumatay sa kanila? Kabanata 3181. Si Aged Ginseng ay mataimtim na tumingin kay Dexter. Dexter, may isang napakalakas na mandirigma na naninirahan sa tirahan ng Pangulo. Sa napakalakas na mandirigma dito, bakit nila tayo kailangan? Curious na tanong ni Dexter. Oh, what do you mean? Sinabi ni Aged Ginseng. Ngayon lang. Ilang anino ang nakatakas. Pipigilan na sana namin sila nang biglang lumabas ang isang malakas na enerhiya sa pag-iisip mula sa tirahan ng presidente. Walang kahirap-hirap na nabasag ng malakas na enerhiyang iyon ang ilang anino. At naramdaman pa namin ang ilan sa mga epekto nito. Ano? Nagulat si Dexter. Bagamat hindi ko hinarap ang ilang mga anino na iyon. Maaari kong tiyakin mula sa kanilang aura na ang kanilang lakas ay dapat na nasa pinakamataas na estado ng Celestial Class. Kahit para sa aking sarili. Ang pagharap sa napakaraming anino ay mangangailangan ng malaking pagsisikap. Sinong mag-aakala na may makakabasag sa kanila sa isang direktiba lamang ng mental energy? Naapektuhan pa nito ang Aged Ginseng at ang iba pa. Ang Aged Ginseng ay nasa Nebula Class. At si Mr. Hayes ay nasa Ultimate Class din ng Sun and Moon Class. Sino sa lupa ang Panginoon ng mental na enerhiyang iyon? Na nagtataglay ng gayong kakila-kilabot na kapangyarihan. Biglang may naisip si Dexter. Ito ay dapat na ang misteryosong Mr. Presidente. Tinanong ni Dexter si Aged Ginseng. Sa iyong karanasan, Aged Ginseng, gaano kalakas ang masasabi mong master ng mental energy na iyon? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, sinabi ni Aged Ginseng, sa pinakakaunti, dapat ay nasa tuktok na siya ng Nebula Class. Isang hakbang na lang mula sa paghakbang sa Eternal Class. O marahil ay nasa Eternal Class na siya. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag ni Aged Ginseng, syempre, ang tunay na lakas ng kabilang partido ay tiyak na mas mataas kaysa sa aking tansya. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ng pag-iisip na iyon ay hindi posibleng kumitawan sa rurok ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Bahagyang tumango si Dexter. Nagpatuloy si Aged Ginseng. Marami akong kilala sa mga tao sa Eternal Class. Hindi ako sigurado kung kilala ko ang mga iyon noong sinaunang panahon. Sa pagmamadali, iniabot ni Dexter ang larawan ng Pangulo kay Aged Ginseng para makita niya. Matagal na tumitig ang matandang Ginseng nang hindi umiimik. Kaya naman labis na ikinabahala ni Dexter. Aged Ginseng, makikilala mo ba kung sino ang kabilang partido? Sinabi ni Aged Ginseng. Mukhang pamilyar siya. Noong ang Eurasia ay kilala bilang Quesdia Empire. Ang kagalang-galang na hari ng Quesdia ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagkakahawig sa kanya. Gayunpaman, hindi ko matiyak kung ito ay isang tao lamang. Dahil doon, masyadong sinaunang panahon ang panahon. Sa isang pangungusap lamang mula kay Aged Ginseng, si Dexter ay naiwang tulala at nakatitig sa gulat. Ano? Ang hari ng Quesdia. Ang Pangulo ay maaaring ang hari ng Quesdia. Sus! Habang iniisip ko ito, parang mas absurd. Gayunpaman, maaaring ito ang katotohanan. Sabi ni Aged Ginseng.
Ano ang dapat ikagulat? Minsan na akong nakatrabaho ni Yehov. Tanong ni Dexter, sinong Yehov ang tinutukoy mo? Yehov, ang kumokontrol sa tubig. Sagot ni Agent Ginseng. Natigilan si Dexter. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kawalang halaga. Sa sobrang gulat niya ay biglang nag-ring ang phone niya. Nilabas niya ang phone niya at sinilip iyon. Napagtantong tawag iyon ni Francine. Pinindot niya ang answer button. Biglang sinabi ni Francine, Dexter, kidnap kami. Tulungan mo kami. Bilasan mo, sabi ni Yvonne. Siguro si Felix ang kumidnap sa atin. Iilan sa mga thugs ang nakikilala ko. Nagtatrabaho sila kay Felix. Pagkatapos ay dumating ang isang masungit na boses ng lalaki. F***, how dare you call for help? You're courting death. Not even God can save you today. Bang! Natapos ang tawag. D** man ito. Yung B** starred. Hindi inaasahan ni Dexter na si Felix, isang saya ng isang mayamang pamilya, ay maglalaro din ng mga kalokohang laro. Si Felix ay walang awa at matapang. Kahit na nangangahas na ipagkanulo ang kanyang sariling ama, walang hindi niya gagawin. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa puso ni Dexter. Nangako siya sa punong ministro na aalagaan niyang mabuti ang kanyang pamilya. Kung may mangyari sa kanila, paano ko kaya haharapin ang punong ministro? Huminga ng malalim si Dexter. Pilit na kinalma ang sarili. Soul Wolf, makipag-ugnayan kaagad sa Cygnus Room. Ay patukoy sa kanila ang lokasyon ng kamakailang tawag sa telepono. Utos ni Dexter. Naiintindihan. Tugon ni Soul Wolf. Kabanata 3182. Killer Wolf. Agad na pinakilos ang Cosmopolis Regiment. Maging handa sa paglipat sa isang sandali. Tanong ni Dexter. Nakuha ko. Sagot ni Killer Wolf. Bilang general ng Cosmopolis Regiment, pinamunuan ng Killer Wolf ang isang hukbo na binubuo ng 100,000 sundalo. Bawat isa ay may mataas na kasanayan. Sa katunayan, ang hukbo sa Atevel ay nagdala ng kapayapaan sa Atevel. Taon-taon, pinapatay nila ang libo-libong especially iya at 10,000 tridor, na nagpapakita ng kanilang kakila-kilabot na lakas. Hindi nagtagal, may tugon mula sa Cygnus Room. Ang lokasyon ng tawag sa teleponong iyon ay 10 kilometro ang layo sa ruta ng Estado 333. At ito ay patuloy na kumikilos patungo sa kanluran. Ipinadala ko ang real-time na lokasyon ng kabilang partido sa tagapagbalita ng General North. Maaaring subaybayan ng General North ang kanilang posisyon anumang oras sa pamamagitan ng communicator. Inagaw ni Dexter ang communicator mula sa Soul Wolf. Sinulyapan ni Dexter ang lokasyon at sinabi sa Killer Wolf. Killer Wolf, pangunahan ng Cosmopolis Regiment sa lokasyong ito at makipagkita sa akin. This time around, hindi na natin sila hahayaang makatakas. Naiintindihan. Sagot ni Killer Wolf. Sa isang iglap, nag-transform si Dexter sa isang kidlat. Nawala sa malayo. Tinatimad na nag-inat si Quinlan. Humikab. At sinabing, let's go. Itutuloy natin ang laro natin ng poker pauwi. Kamakailan lang ay nakabisado ko na ang isang galaw na tiyak na magpapatalo sa inyong lahat. Gayunpaman, pinigilan sila ni Soul Wolf. Hold on. Bawal mong gawin yon. Medyo nagulat si Quinlan. Sa tuwing iminumungkahi kong maglaro ng poker, siya ang unang sumali sa saya. Bakit ayaw niya this time? Tanong ni Quinlan. Bakit? Sumagot si Soul Wolf. Nag-utos na si Dexter. Bawal na kayong maglaro ng poker. Tuwing mahuhuli kong ginagawa ninyo ito, papaluan ko kayo. Paf! Tumawa si Quinlan. Sige, stop being so dramatic. Nagbibiro lang si Dexter. Walang batas ang paglalaro ng poker sa Eurasia. Let's go. Same as always. Kung sino man ang matalo ay kukunin ang tab ngayong gabi. Since andito rin si Agent Ginseng, let's tip the whispers in. Ang aming mga inumin. Ito ay isang mahusay na gamot na pampalakas at makabuluhang nakikinabang sa aming pisikal na kalusugan. Natukso ang nag-iisang lobo. Personal niyang nasaksihan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Agent Ginseng.
Isang hibla lang ng buhok nito ang makapagbabalik ng isang tao mula sa bingit ng kamatayan. Kung ito ay ginamit upang magtimpla ng alak, na isinasantibi ang mga katangiang panggamot nito, ang lasa lamang ay mamamatay. Gayunpaman, sa huli, matagumpay na nalabanan ng Soul Wolf ang toksong ito. Malinaw, ang utos ng Great Marshal ay ganap. Ipinahayag ni Soul Wolf, hindi, bawal na tayong maglaro ng poker. Inutusan ako ni Dexter, kung magpo-poker ulit kayo, bubugbugin ko kayo. Mukhang naiinip si Quinlan. Bugbugin mo kami. Kailangan mo muna kaming talunin. Tumili, tumili, tumili. Nagsimula na ring magreklamo si Ardelia. Stop talking nonsense. It's clear as day that you just can't stand to lose. Kung hindi mo kaya ang talo, aminin mo na lang. Don't beat around the bush like a nagging woman. Kung ayaw maglaro ng jerk na ta, kalimutan mo na siya. Pero hanapin natin sina Nancy at Donnie. Grabe ang galing nila sa baraha. Madali tayong manalo laban sa kanila. F***, naging madilim ang mukha ni Soul Wolf. Who the hell are you calling terrible? Believe it or not, kaya kitang balatan ng buhay ngayon. Bang! Nang hindi nakabantay si Soul Wolf, binigyan siya ni Quinlan ng sipa na nagpalipad sa kanya. Si Quinlan ay isang Sun and Moon class warrior. At isa rin siya sa mga top-notch sa klase. Samantala, ang Soul Wolf ay nasa Celestial class lamang. Bilang isang nangungunang mandirigma ng klase ng araw at buwan. Ang paglulunsad ng isang sorpresang pag-atake sa isang mandirigma sa Celestial class ay kasing dali ng pagdurog ng isang may sapat na gulang sa isang langgam. Matapos masipa, si Soul Wolf ay nagsuot ng mukha na puno ng kawalan ng pag-asa. Masyado akong mahina. Ang agwat ng lakas sa pagitan namin ni Quinlan ay mas malaki kaysa sa inaakala ko. Si Soul Wolf ay malalim na nasugatan. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay tumama sa ilalim. Siya ay gumawa ng isang tahimik na panata sa kanyang puso. Determinadong palakasin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Gaano man kalaki ang gastos o kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan. Iyon talaga ang intensyon ni Dexter. Maaga niyang napansin na ang Soul Wolf, na pumasok sa Celestial class, ay medyo naging kampante at nawala ang kanyang ambisyon. Kaya naman, inatasan niya si Soul Wolf ang gawain ng pangangasiwa kay Quinlan. Iyon ay unti-unting magpapaunawa sa kanya ng kanyang sariling kahinaan, na mag-uudyok sa kanya na magsikap para sa lakas at magbibigay sa kanya ng pagganyak na maging mas malakas. Kabanata 3183. Sa ruta ng Estado 333. Isang convoy ng mahigit 30 van ang bumagsak sa kalsada, na nagsipa ng ulap ng alikabok sa kanilang likuran. Sa pinakasentro ng convoy ay isang makalumang jete. Ang nagmamaneho ng jete ay walang iba kundi si Richard. Ang upuan ng pasahero ay inookupahan ng asawa ni Yvonne na si Olga. Nasa backseat ng sasakyan sina Yvonne at Francine. Sila ay nakatrust na parang pabo. Hindi makagalaw ng isang pulgada. Galit na nagpumigla si Yvonne. Sinusubukang kumawala sa mga lubad. Ngunit sila ay masyadong matibay. Ginagawa ito. Imposible para sa isang ordinaryong tao na tulad niya na masapak sila. Humihingal siya sa pagod. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula sa galit. Inis na hinampes ni Olga si Yvonne sa likod ng kanyang ulo. *man 8. Tumahimik ka dyan. Galit na nagmura si Yvonne. You're such a *starred. Richard. Kung may problema ka sa akin, dumiretso ka sa akin. Are you a man that you'd kidnap my family? Haha, nagkakamali ka. Hindi ko kikidnap ang pamilya mo. Sa halip, gagahasain ko sila. Hindi lang kapatid mo. Pati asawa mo. Gusto kong manood ka ng walang magawa habang ako. Have my fun with them. Sabihin, hindi ba nakaka-excite ang eksena? Haha, ready na ako ngayon. Deklara ni Richard. Halos lumuwa na ang mga mata ni Yvonne sa kanilang mga saksakan. At napakatigas niyang nagngangalit ang mga ngipin na tumutulo ang dugo sa pagitan nila. How dare you, you monster! If you dare put a finger on my sister, I won't let you off the hook. Even if it means my death. Talaga. Richard scoffed. Then,
Just wait and see if I dare. Your death. If you're so eager to die. I don't mind granting you your wish. But it'd be a horrible death. Sinampal ng asawa ni Yvonne na si Olga ang kanyang asawa sa mukha. The asterisk man it. I treat Richard like a king every day. What gives you the right to put a finger on him? Hindi ka lang humihingi ng tawad sa kanya. Kundi tinatakot mo pa siya. Siguradong may sakit ka talaga. Of living. Humingi ka ng tawad kay Richard ngayon. O magtiwala ka sa akin. Papaluan kita hanggang mamatay. Maaga o huli ay makakatagpo ka ng isang kakila-kilabot na wakas. Ikaw na babaeng maluwag. Galit na nagmura si Yvonne. Sampal. 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 Walang pag-aalinlangan. Ilang beses pang sinampal ni Olga si Yvonne. Loose woman. Tanga lang ang mananatiling tapat sayo. Then, she turned to Richard and said, may sikreto ako na hindi ko pa nasasabi sa iyo noon. Richard. In high spirits, Richard laughed heartily and asked, oh, what secret? Do tell. I'm all ears. Bamantong hininga si Olga at sinabing, sa totoo lang, Richard, sa kabila ng masungit na hitsura ni Yvonne, siya ay talagang walang lakas. Lahat ng bark at walang kagat. Walang kakayahang gumawa ng anuman. All these years, hindi niya ako ginalaw. Nag-aapoy ako sa pagnanasa araw-araw. Naiwan sa isang estado ng hindi katuparan. Napakasama ng kapalaran ko. Kalahati. Haha. Tawa ng tawa. Mahigpit na pinisil ni Richard ang ilalim ni Olga. Ganun ba? Nahirapan ka siguro. Panigurado kang mamahalin kita ng lubusan ngayong gabi. Na minsang binibigyan kita ng karanasan sa pagiging babae. Napaluha si Olga. Maraming salamat sa kabaitan mo. Richard, magtatrabaho ako na parang aso para gantihan ka. No, no, no. I want you to act like a dog in heat for me tonight. Kontra ni Richard. Sure, Richard. As long as it makes you happy. I'm willing to do anything. Oh the gosh. Napakawalan Gia. Mga hamak lang sila na walang kahihiyan. Sa isang punto, unti-unting namulat si Francine na nawala ng malay. Narinig niya ang pag-uusap ni na Richard at Olga. Nagsimula siyang magmura ng malakas sa galit. Napasulyap si Richard sa kanya. Halos maglaway na siya. Dapat nagseselos ka ha. Sweetheart. Don't worry. Hindi kita pababayaan. You'll receive the same treatment as her tonight. Haha. Halos lumuwa ang mga mata ni Yvonne sa kanyang ulo. At wala siyang ibang hinihiling kundi ang mamatay kasama ang lalaki. Gayunpaman, mahigpit siyang nakagapos at walang magawa. Biglang nag-ring ang phone ni Richard. Inip niyang ini-swipe ang answer button. Anong meron? Sabi ng nasa kabilang dulo ng telepono. May nakaharang sa daan. Richard, ano ang dapat nating gawin? Sabay tingin ni Richard sa unahan. Sa harap ng convoy ay nakatayo ang isang figure sa gitna mismo ng kalsada. Kabanata 3184. Ang convoy ay 200 metro lamang ang layo mula sa figure. Gayunpaman, ang tao ay nanatiling nakatayo doon na parang isang estatwa, na hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-iwas. Masyadong malaki ang distansya, kaakibat ng buhangin na umiikot sa langit. Natatakpan nito ang paningin ng isang tao, na naging dahilan upang hindi makita ng malinaw ang hitsura ng kausap. Ngunit ang balangkas ay may ilang pagkakahawig kay Dexter. Napatawa ng masama si Richard. Nandito ang *** na ito para ligawan si kamatayan. Magmaneho ka agad at patayin siya. Ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Naiintindihan. Sagot ng nasa kabilang dulo ng telepono. Kasunod yun ay tumaas ng husto ang convoy. Nagpumigla si Francine at ibinaling ang tingin sa figure. Sa kanilang lahat, pinakakilala niya si Dexter. Halos sigurado siya na walang alinlangan na siya ang taong naroon. 100 metro lang ang pagitan nila. Ngunit hindi pa rin nagpakita ng senyales ng pag-atres ang lalaki. Sa sobrang pagkabalisa niya ay pinagpawisan siya ng malamig. Ano sa lupa ang sinusubukan niyang gawin? Bakit hindi siya umiiwas? Sa katunayan, siya ay lampas sa kapangyarihan.
Pero kahit gaano pa siya kikaye, kaya niya bang makayanan ang mabilis na sasakyan? Ilipat, bilisan mo, umalis ka na. Si Francine ay time na nagdasal ng malalim. Mariinding ikinuyom ni Yvonne ang kanyang mga kamao. Matawaman niyang tinitigan si Dexter. Umaasang tumabi ang huli. Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay 50 metro lamang noon. Ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatigil. Noon, kitang-kita na nila ang mukha ng bawat isa. At talagang si Dexter iyon ang walang pag-aalinlangan. Nagtaas ng boses si Yvonne at sumigaw. Umalis ka, Dexter. Bilisan mo. Umalis ka. Gayunpaman, ang kanyang boses ay nalunod sa dagandong ng mga makina. Parehong napapikit sina Francine at Yvonne sa kawalan ng pag-asa. Napagtanto nila na baka naipit si Dexter sa lugar na hindi niya iniiwas. Sa kabaligtaran, lalong naging excited si Richard. Para siyang nabomba ng adrenaline. Haha, good, great, perfect. In fact, kung tatayo ka at hindi kikilos, Dexter, saludo ako sa'yo bilang isang tunay na lalaki. Magtiwala ka na bibigyan kita ng engranding libing kapag namatay ka. Hahabilasan mo. Bumilis muli ang convoy, na umabot sa bilis na 150. Kalmadong tumayo si Dexter na nakaugat sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa convoy. Ang kanyang tingin ay puno ng pagpatay. Mabilis na nagsara ang distansya sa pagitan nila. Mula 40 metro hanggang 30. Pagkatapos ay 20. Nang nabawasan ng 10 metro ang distansya sa pagitan ng dalawa ay tuluyang niyugyog ni Dexter ang kanyang katawan. Inilabas niya ang kanyang enerhiya, na naging isang transparent na pader ng enerhiya 5 metro sa kanyang harapan. Ang katatagan ng isang energy wall ay daig pa ang purong bakal na pinto na huwad mula sa itim na bakal na milenyo. Pagkabangga pa lang ng humaharurot na van ay agad itong naiupi at naging bola. Isang napakalaking pagsabog ang nangyari. Nabigong magpreno sa oras, bumangga ang sasakyan sa likod nito. Walang tigil na umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog. At ang apoy ay bumaril sa kalangitan. Sa loob lang ng 3 segundo, halos 10 van ang nagbanggaan. Ang mga van ay agad na napatay. At ang mga tao sa loob ay nasunog sa isang malutong. Mabilis na nilamon ang nagngangalit na apoy, na hindi nag-iwan ng pagkakataong mabuhay. Saktong nagpreno ang jete ni Richard, na halos umiwas sa banggaan. Gayunpaman, nahuli pa rin sila sa resulta ng pagsabog. Pumihit ang sasakyan sa gilid nito. Ang ingay sa pinangyarihan ay humupa lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang mga tunog ng pagsabog ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Richard at ng iba. Nainiwan silang tulala. Oh Diyos! Ano ang nangyari? Ano nga ba ang tinamaan ng van para mapunta ang isang tumpok ng scrap metal? Kagagawan ba ito ng lalaking Dexter na iyon? Paano niya nagawa ito? Kung ganoon talaga, hindi ba siya magiging Diyos? Paulit-ulit na naglalaro ang mga tanong na iyon sa isipan ni Richard. Mabilis na sumugod ang ilang hindi nasugatang driver sa likod at iniligtas si Richard mula sa sasakyan. Si Richard ay nagduso lamang ng mga minor injuries. Ngunit siya ay mukhang kahabag-habag. Habang tumitibok pa rin ang puso sa takot. Tumingin siya sa direksyon kung saan sumabog ang van. Nanginginig na nagtanong, "Can anyone tell me, what just happened?" Ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay agad na nagulat. Naniniwala ako na ang lalaki ay maaaring naglagay ng ilang mga nakatagong stinger o katulad nito sa lupa. At ang van ay huminto dahil ito ay tumama sa kanila. Tama ka. Kung hindi, walang paraan para ipaliwanag ang lahat ng ito. Hindi pa sila nakatagpo ng enerhiya. Ni hindi nila alam na may ganoong bagay. Sa kanilang pag-unawa, tanging ang tago, stingers, lamang ang makapagpaliwanag sa lahat ng nangyari. Kabanata 3185. Huminga ng malalim si Richard at tumango. Yes, definitely. Right. Bilasan mo at iligtas mo si Francine. Hindi natin hahayaang may mangyari sa kanya. Hindi pa ako tapos magsaya. Kung mamatay siya, kawawa naman ako. Lahat tama. Mabilis na hinayla ng mga kampa ni Richard palabas ng sasakyan sina Francine at Yvonne. Sa pagtataka ng lahat,
Sina Yvonne at Francine ay ganap na hindi nasaktan. Walang kalmo sa kanila. Sa katunayan, nahanap na ni Dexter ang kanilang mga posisyon at inilabas ang kanyang enerhiya. Na pinoprotektahan silang dalawa. Maswerte silang nakatakas ng hindi nasaktan. Richard cursed out loud. The asterisk man eat. You two sure are tough. However, now that you're in my hands, kahit gaano pa kayo katigas, I'll make sure to soft you up. Let's go. We're going to meet Dexter now. That the asterisk man be asterisk started there to set up a concealed stinger. It caused me such a huge loss. I want his life as repayment. Nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. Tinahak ni Richard ang daan patungo kay Dexter. Sina Richard at Dexter ay nagkatinginan sa isa't isa. Nagsalita si Richard. Dexter, oras na para ayusin natin ang score natin. Walang pakialam na sabi ni Dexter. Ibigay mo sina Francine at Yvonne. Time na humingi ng tawad. Aminin ang iyong kasalanan. At tanggapin ang parusa. Kung gagawin mo iyon, maaaring may pagkakataon pa para mabuhay ka. Hindi napigilan ni Richard ang mapatawa. Tama ba ang narinig ko? Lumuhod ka, humingi ng tawad, at tanggapin ang parusa. Sigurado ka bang ako ang kinakausap mo at hindi ang sarili mo? Umiling si Dexter. Well, I gave you a chance. But you didn't want it. Wala na akong magagawa ngayon. Hindi na mapakali si Richard sa walang ginagawang daldalan. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Sumigaw siya, mga lalaki, singil. Palibutan mo sila para sa akin. Agad na sumingit ang mga tauhan ni Richard na kinulong ng buong buo si Dexter. Nasa 60 hanggang 70 katao ang sumusunod sa utos ni Richard. Mas marami pa sana ang tao kung hindi dahil sa 10 van na nasira. Ang hindi inaasahan ni Dexter ay kalahati ng mga tauhan ni Richard ay armado. Kahit na may mga sniper rifles, agad namang nagsalubong ang mga kilay ni Dexter. Nang malalim, si Richard ay isang small-time player lamang. Nakikisalamuha sa kanayunan. Maaari lamang siyang ituring na isang mababang antas na ruffian. Gayunpaman, ang gayong maliit na paksayon ay nagtataglay ng napakaraming baril. Kahit na mga sniper rifles, iyon ay malinaw na hindi tama. Kung sino man ang magmumungkahi na walang suporta si Richard. Si Dexter ang unang hindi maniniwala. Pinagmamasdan ni na Francine at Yvonne habang inilabas ni Richard ang kanyang mabibigat na artillery. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagyat na desperasyon. Alam nilang mabigat si Dexter. Ngunit talagang hindi sila naniniwalang makakayanan niya ang pag-atake mula sa mga baril. Mabilis na sinigawan ng dalawa si Richard. Richard, I dare you to fire a shot. In this era of peace, serious offense na ang possessing firearms illegally. If you dare to fire a gun, you'll be committing an even mas matinding krimen. Kung magpapatuloy ka sa iyong katigasan ng ulo, mahaharap ka sa matinding legal na parusa. At walang duda na matatapos mo ang iyong katapusan. Si Richard, gayunpaman, ay hindi natakot kahit kaunti. Kahit na tumawa ng malakas. Sa totoo lang, I wouldn't dare to go against Dexter on my own. I must admit, Dexter does have some skills. However, I now have someone backing me from behind the scenes. With his support, things like firearms are no big deal at all. Kahit na mahuli talaga ako, they have the power to bail me out. Sinabi ni Dexter na may interes. Oh, gusto kong malaman kung sino ang taong sumusuporta sa iyo. Napailing si Richard. I'm sorry, hindi ko masabi sa iyo. Confidential ang identity ng importanteng tao. Gayunpaman, maaari akong magbunyag ng kaunting impormasyon sa iyo. Ang aking tagapagtaguyod ay ang iyong kaaway. Ang iyong mortal na kalaban. Bumangon si Dexter na tila nalilito. Ang kanyang pinakamalaking kaaway, sa sandaling iyon, ay walang iba kundi si Felix. Ang ibang mga kalaban, gaya ni na Maximus at Fergus, ay matagal na niyang inaalagaan. With a probing tone, Dexter asked, kung hindi ako nagkakamali, Zenos ang apelyido ng kabilang partido. Tama ba? Matalino siya. Ibibigay ko sa kanya yan. Tawa ng tawa si Richard. At least may self-awareness ka.
Sa tingin mo ba ay makakaligtas kapag katapos magalit kay Mr. Zenos? Ang bastos na Felix na yan. Naikuyom ni Yuvon ang kanyang mga kamao sa galit. Contact him right now. Kailangan ko siyang makausap. Kabanata 3186. Tumahimik ka. Putol ni Richard. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang makipag-usap kay Mr. Zenos? Kapatid niya kasi ako. Moherf asterisk Tacker. Tahol ni Yuvon. Labis na namangha si Richard. Talaga, sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Isa ka lang simpleng magsasaka. Samantalang siya ay isang marangal na tao. Paano kaya siya may kinalaman sa iyo? Cut the crap and call him right now. Judging by Yuvon's expression, parang hindi siya nagbibiro. Unti-unting napagtanto ni Richard na maaaring totoo ang sinabi ni Yuvon. Isang unos ng pagtataka ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang magsasaka na walang pagod na nagpagal sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagtataglay ng gayong pambihirang pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga sa kanya. Sa bagay, hindi naman sinabi ni Felix na alagaan niya ng espesyal sina Yuvon at Francine. Iyon ay nagpapahiwatig na ang kanilang magkapatid na relasyon ay medyo mababaw o pag-alit. Dahil dito, naisip ni Richard na hindi na kailangang pakialaman sina Yuvon at Francine. Sa sandaling iyon, gumapang din si Olga palabas ng sasakyan. Medyo malala ang mga sugat niya. Baka sa mga pira-pirasong salamin ang mukha niya na parang hedgehog. Nabasa ng dugo ang harapan ng damit niya. Kung may isang bagay na pinaka-iniingatan ni Olga, iyon ay ang kanyang mukha. Noong nakaraan, tiyak na hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang kanyang mature charm para akitin ang mga lalaki. Dahil wasak ang kanyang mukha, pakiramdam niya ay nawala ang kalahati ng kanyang buhay. At tuluyan na siyang nabaliw sa galit. Bilasan mo at ibaba mo ang B****starred na ta. Richard, sinira niya ang mukha ko. Gusto kong kainin ang laman niya at inumin ang dugo niya. Richard, kumilos ka na. Hindi natin siya hahayaang mabuhay kahit isang segundo pa. Saway ni Yuvon. Ito ay sarili mong gawa. Ano ang kinalaman nito sa iba? Sira ka. Sinipa ni Olga si Yuvon sa tuhod. Ngunit nagngangalit si Yuvon at tumangging lumuhod. Say one more man word. And I swear I'll cut you down right now. Nagsimulang magsalita si Dexter. Considering your marriage to Yuvon. If you are willing to admit your mistake now, maybe I still lenient. Kung magpupersage ka sa katigasan ng ulo mo, you'll have to bear the consequences. Magwala ka. Galit na galit si Olga sa sandaling iyon na medyo nawawala na siya ng katinoan. Sumisigaw ng paulit-ulit. Wala kang karapatang sabihin iyan. Lumuhad ka ngayon sa harapan ko at magmakaawa. Kung gayon, baka magmakaawa ako para sa iyo. Ikaw. You must meet your end today. Richard, huwag mong sayangin ang oras mo sa mga katulad nila. Gawin mo na, sabi ni Richard. Brat, brace yourself. Gamit ang ingranding kaway ng kamay. Sinenyasan ni Richard ang kanyang mga tauhan. Agad namang nagtaas ng baril. Punong-puno ng hangin ang tunog ng mga trigger na hinihila. Walang humpay ang ingay ng putok ng bala. Nakakabingi sa tenga. Mabilis na nagbago ang mga ekspresyon ni Yuvon at Francine. Tapos na, gayunpaman. Nanatiling walang kibo si Dexter. Nakatayo pa rin ng walang pahiwatig ng pag-iwas. Sa isang bahagyang pag-indayog ng kanyang katawan. Inilabas niya ang kanyang enerhiya. Na bumubuo ng isang protection na kalasag sa kanyang paligid. Ang energy shield na iyon ay maaari pang harangin ang mga pag-atake ng ordinaryong Sun and Moon class. Pabayaan. Yung mga ordinaryong bala. Ang mga bala ay tumama sa kalasag. Na agad na nag-warping at na-deform. Bago bumagsak sa lupa, ang ilan sa kanila ay gumanti pa. Na tinamaan ang mga tauhan ni Richard. Pagkatapos ng biglaang pagpapaputok, natahimik ang eksena. Habang umaalis ang usok, lahat ng naruroon ay naiwang tulala. Si Dexter ay nanatiling nakatayo sa pwesto. Hindi gumagalaw. Walang bakas ng pinsala, maging ang kanyang buhok ay hindi magulo. Samantala, mahigit kalahati ng mga armadong lalaki ni Richard ang nakahandusay sa lupa. Sila ay dumudugo mula sa lahat ng mga orifice.
Patay ng walang pag-aalinlangan. Lahat ay lubos na namangha. Ang kanilang mga mata, napuno ng kawalang paniwala habang pinapanood nila ang lahat ng nangyayari. Seryosong nagtaka silang lahat kung naghahalusinate ba sila. May mga tao ba talaga sa mundong iyon na hindi masasaktan ng bala at kahit na ilihis sila? Tao ba si Dexter? Siya ay dapat na isang Diyos. Ninitian ni Dexter si Richard. Dahilan para tumindig ang mga balahibo ng huli. Lumitaw din ang goosebump sa katawan ni Richard. Kabanata 3187. Nakakatakot talaga ang lalaking ito. Halos instinctively. Tumalikod si Richard at tumakbo. Nakatalikod ako sa pader ngayon. Kung patuloy akong makikipagtalo kay Dexter, tiyak na ako ang malulugi. Pagkaalis pa lang ni Richard ay nagkagulo na rin ang kanyang mga nasasakupan. Nagkalat at nagsitakas sa lahat ng direksyon. Hindi sila madaling binitawan ni Dexter. Nagpakawala siya ng surge of energy na bumalot sa lahat, na agad na nagpa-immobilize sa kanila. Kahit na sa puntong iyon, ang kanyang mga kalaban ay naging mas takot. At ang ilan sa mga mas mahiyain ay kaya takot na basa ang kanilang mga sarili. Namangha sila sa mahiwagang kapangyarihan na maaaring makapagpigil sa kanila sa hangin. Sa katunayan, inakala nila na nagalit sila sa isang Diyos, at ginagamit ng Diyos na iyon ang kanyang banal na kapangyarihan para pigilan sila. Nagkatinginan sina Francine at Yvonne. Sobrang gulat na nagbitaw ng salita. Huminga ng malalim si Francine. Pinatatag ang nasa sabik niyang emosyon. Yvonne, sabihin mo sa akin. Sino sa mundo ang nagtataglay ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan? Nagpalitan ng tingin sina Yvonne at Francine. Ano sa tingin mo? Tanong ni Francine. Great Marshal. Tumango si Yvonne. Natatakot ako. Oo. Biglang naalala ni Francine na minsan niyang ipinagmalaki sa kanya na ang Great Marshal ay kanyang boyfriend. Namula agad ang mukha niya. Hanggang sa ibaba ng leeg niya. Kung talagang Great Marshal si Dexter, paparusahan niya ba ako? Lumapit si Dexter kay Richard. Lumuhod. With a thud, Richard knelt before Dexter, pleading with tears, "Spare me, sir. Please spare me. I realize my mistake. I really do. If apology are enough, there'll be no need for laws. I hereby sentences you to death." May hinaing ka ba? Hindi. Mangyaring huwag. Nagsimulang umiyak si Richard. Please. I can't die. May asawa at mga anak pa ako. Kung mamamatay ako, mamamatay sa gutom ang pamilya ko. Please spare my life. I'll do whatever you ask. Sige. Tell me. Anong sinabi sa'yo ni Felix? He didn't give me any specific instructions. Inabot lang niya sa akin ang ilang baril at sinabihan akong turuan ka ng leksyon. As for the rest, well, hindi niya sinabi. Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Nakita na ni Felix ang tunay kong kakayahan. Alam niya na hinding-hindi ako magugulo ng sandakot na sirang baril ni Richard. Pero pinili pa rin niyang gawin iyon. Bakit niya ito ginagawa? Boom boom boom. Saktong pagkalito ay nakarinig siya ng malakas na pagsabog mula sa itaas. Unti-unting lumalapit ang mga ingay sa malayo. Napakatindi ng kaguluhan na naging sanhi pa ng panginginig ng lupa. Sa itaas, maraming helicopter ang mabilis na lumapit. Sa lalong madaling panahon ay nag-hover sa itaas ng mga ito. Sa sandaling huminto ang helicopter. Agad na bumaba mula rito ang mga ganap na armadong sundalo. Mayroong 50 sundalo. Sa di kalayuan, lumalapit ang Dagendong. Sumipa ang langit na puno ng alikabok. Kapag naayos na ang alikabok, napagtanto ng lahat na talagang tumitingin sila sa mga armored vehicle at tank. Bukod pa rito, mayroong ilang mga truck ng militar. Ang mga nakabaluti na sasakyan at tangke ay nakaistasyon 100 metro sa unahan ng karamihan. Sa sandaling huminto ang mga truck ng militar. Agad na bumaba ang mga sundalo mula sa reinforcement platoon. Pagkatapos, pinalibutan nila ang eksena. Ang engranding panoorin na iyon ay natakot sa mga nanunood. The asterisk man it. Anong nangyayari? Bakit sila nagdala ng tropa? Military helicopters, tanks, and armored vehicles. Ano ito? Isang paghahanda para sa digmaan.
Unang reaksyon ni Richard ay dumating na ang mga reinforcements ni Dexter. Sa sandaling iyon, may naintindihan siya. Hindi katakataka na si Dexter ay laging mayabang at dominante. Lumalabas na suportado siya ng militar. Ang isang makabuluhang sana. Isang general lang ang madaling magpakilos ng mga armored vehicle at tank. The asterisk man it. Bakit bulag ang langit? Isa lang akong bukol sa bansa. Bakit mo ako ilalagay sa isang napakabigat na kaaway? Nakaluhod si Richard sa lupa. Nanginginig na hindi mapigilan. Walang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Kinilabutan din si Olga. Namumutla ang mukha at nanginginig ang katawan. Maingat siyang lumapit kay Yvonne. Yvonne. I'm sorry sa nagawa ko sa'yo dati. Pwede bang? Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Gayunpaman, hindi pinansin ni Yvonne si Olga. Nakatutok ang kanyang tingin sa tropa. Kabanata 3188. Sina Yvonne at Francine ay hindi namamalayan na ang taong lumalapit ay mga tao ni Dexter. Sa wakas ay ibubunyag na ba ni Dexter ang kanyang pagkakakilanlan bilang Dragon Master? Gayunpaman, kailangan ba talagang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan sa pakikitungo sa isang small-time na thug na tulad ni Richard? Bumukas ang pinto ng pinakamalapit na armored vehicle. At isang figure ang lumabas mula rito. Nang makita ang taong iyon, namutla sina Yvonne at Francine nang magsimulang muli ang takot. Ang taong iyon ay hindi isa sa mga tauhan ni Dexter kundi ang kanilang kalaban. Si Felix. Bukod sa takot, nataranta ang magkapatid. Kung tutuusin, kahit na may awtoridad si Felix, hindi pa rin niya kayang pakilyusan ang mga armored vehicle at tank. Gayunpaman, nakakalap siya ng mga armored vehicle at tank. Dahil dito, nagtaka ang magkapatid kung si Felix na ba ang naging punong ministro. Kung tama ang kanilang haka-haka, maaaring sila ay nahaharap sa isang sakuna, habang ang ilang mga tao ay nasa kawalan ng pag-asa. Ang iba ay natutuwa, habang naluluha sina Francine at Yvonne. Nakita ni Richard ang panibagong kislap ng pag-asa para mabuhay. To think na napakalaking shot ng backer ko. Kaya niyang magpakilos ng mga helicopter at tank. Haha, oo naman. Ito ay kahanga-hangang Dexter ay maaaring harangan ang mga bala. Ngunit walang paraan na siya ay maaaring ihinto ang isang tank shot. Tunay nga, laging may daan palabas. Sa sobrang tuwa, napaluha pa si Richard habang tumatakbo papunta kay Felix. Tuwang-tuwa si Olga, at walang pag-aalinlangan. Sinipa niya si Yvonne. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ginasto. Ngayon, matapakan ka lang sa ilalim ng aking mga paa. Bago pa man makalapit si Richard kay Felix, tinuro agad ng mga bantay sa paligid si Felix. Ang kanilang mga baril kay Richard. Napilit na pinipigilan. Takot na takot si Richard. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Nakangiting kinakabahan habang sinasabi, "We're pals, you see. Please don't shoot me." Hindi man lang sinulyapan ni Felix si Richard. Dir-diretso siyang naglakad papunta kay Dexter. Hindi siya nag-aalala sa biglang pag-atake ni Dexter sa kanya. Panoorin kasi ng mga tao niya si Dexter. Maraming tank barrels ang nakatutok kay Dexter. Handang gawing abo si Dexter sa kaunting pahiwatig ng abnormal na pag-uugali. Sabi ni Felix, "Dexter, sana magustuhan mo yung appetizer na inihanda ko para sa'yo kanina." Walang alinlangan. Ang appetizer na tinutukoy ni Felix ay walang iba kundi si Richard. Naging balisa si Yvonne. Galit na sumigaw, "Felix, ito ang sama ng loob natin. Huwag mong idamay ang iba." Galit ding sambat ni Francine. "Felix, if you have the guts, come at us. Huwag kaladkarin ang iba dito." Felix said, "Rest assured, I will settle our score clearly and straightforwardly." Hiwalay na ang score namin ni Dexter. Sabi ni Dexter, "Tingnan natin kung may kakayahan kang i-settle muna ang score na ito." Humalaklak si Felix. "I may not know your full story, but I can guess that you're no ordinary person. Dexter, if it were the old me, I might not have been settled the score between us. However, I'm not the taong nakasanayan ko. Oh,
I would love to hear more about it. To be honest, minana ko na ngayon ang posisyon ng tatay ko bilang punong ministro. Bilang punong ministro ng isang bansa. Sa tingin mo wala ba akong karapatang magdesisyon sa kapalaran mo? Napapikit sina Yuvan at Francine sa kawalan ng pag-asa. Ito ay tulad ng kanilang naisip. Nagmana talaga si Felix ng posisyon bilang punong ministro. Ito ay isang kalamidad para sa kanila at sa Eurasia. Dahil sa karakter ni Felix, tiyak na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan at abusuhin ang kanyang autoridad. Tumawa si Dexter. Talaga? How come Mr. President never mentioned it to me? Hindi napigilan ni Felix ang mapangiti. You really have a sense of humor. Dexter, there's no way someone like you has the right to converse with Mr. President. Siya nga pala, si Mr. President mismo ang nag-inform sa akin kanina. Asking me to succeed as the Prime Ministro. Umiling si Dexter. Hindi ako naniniwala. Hindi mahalaga kung gagawin mo o hindi dahil kailangan mo. Bilang punong ministro, hinahatulan kita ngayon. Nakagawa ka ng labis na karumal-dumal na krimen sa pamamagitan ng pagkakasala sa punong ministro. Hinahatulan ka ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Dalhin ang firing squad dito at tuparin ang kanyang hatol. Kabanata 3189. Maghintay. Biglang kinaway ni Dexter ang kamay niya. Makinig ka. Ano? Sandaling natigilan si Felix. Sabi ni Dexter. Makinig kang mabuti. Agad na tumahimik ang eksena. Na ang lahat ay pilit na pinakinggan ang kanilang mga tainga. Boom boom boom. Sa di kalayuan, maririnig nila ang mahinang tunog na mabilis na papalapit. Nagtaka silang lahat kung ano ang tunog na iyon. Alam ni Felix na may mali sa tunog. At agad na nag-utos sa kanyang mga nasasakupan. Magpadala ng isang tao upang suriin ang sitwasyon. Naiintindihan. Sagot ng kanyang mga nasasakupan. Sinamantala ni Dexter ang sandaling iyon. Inilabas ni Dexter ang kanyang telepono at tumawag. Siya talaga ang tumatawag ng presidente. Mabilis na kumonekta ang tawag. Sabi ni Dexter, Mr. President, may gusto akong kumpirmahin sa iyo. Sumagot ang Pangulo. Magsalita ka. Maaari ko bang itanong kung ikaw ang nagtalaga kay Felix na humalili sa posisyon ng punong ministro? Tama. I have formally notified him. Hindi nakaimik si Dexter. Ano ang nangyayari? Ano ang laro ni Ginoong Presidente? Hindi ba tayo naglagay ng maraming pagsisikap upang mag-set up ng isang bitag? Hindi ba't inimbitahan natin ang Oversight Advisor, State Secretary, at iba pa natanggihan ang desisyon na payagan si Felix na magtagumpay bilang punong ministro? Bakit biglang nagbago ang isip ni Mr. President? Pinayagan si Felix na magtagumpay bilang punong ministro. Hindi napigilan ni Dexter ang tumawa at umiyak ng sabay. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Mr. President, ang sabi ng Pangulo, nako, wala talaga, sa tingin ko lang. Si Felix ay may parehong magandang karakter at kakaibang kakayahan. Kayang baliketin ang posisyon ng punong ministro. Kaya naman hinayaan ko siyang magmana ng posisyon. Anong problema? May pagtutol ka ba, Mr. President? Baka hindi mo lubos na naiintindihan si Felix. This guy lacks integrity. He's lawless, abuses power for personal gain, and cannot be trusted with important responsibilities. Of course, this is not the most important thing. Higit sa lahat, inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling pakinabang. At ginamit ang puwersang militar para supilan ako sa kanyang sariling kagustuhan. Oh, the president feigned surprise, saying, he dared to commit such a heinous act. I really must have misjudged him. Kasalukuyang pinalilibutan ka ba ni Felix? Malapit ba siya? Tumango si Dexter. Tama iyan. I-on mo ang speakerphone. Gusto kong makausap si Felix. Naririnig ka ni Felix. Mr. President. The President reprimanded. Felix, you are audacious. Itinalaga kita bilang punong ministro para pagsilbihan ang mga tao. Gayunpaman, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Kahit na sinusupil ang Great Marshal.
Anong parusa sa tingin mo ang nararapat sa iyo? Felix snapped. I think you're the one who deserve punishment for dare to impersonate Mr. President. It's a crime deserving of death. I will report this matter truthfully to Mr. President. Wait lang. Kayo ni Dexter ay mapaparusahan. ****starred ka. Galit na galit ang Pangulo. Felix, ang lakas ng loob mo. Hindi mo ako tinatakot. Naiinip na sinabi ni Felix. Kung matapang ka, sabihin mo sa akin ang pangalan mo. I'll come find you. No need. I will contact you again. Natapos ang tawag. Sino man ang tingin ni Felix si Dexter? Alam mo bang capital offense ang magpanggap na Mr. President? Natawa din si Dexter. Hindi ako sigurado kung nagkasala ako ng isang malaking pagkakasala. Ngunit tiyak na mapapahamak ka sa pang-iinsulto kay Mr. Presidente. Sa wakas, naunawaan ni Dexter kung bakit gusto ng Pangulo na manahin ni Felix ang posisyon ng punong ministro. Nabahala ang Pangulo na malantad ang mga usapin ng State Secretary at Oversight Advisor na itinagulat ni Felix. Kung malalaman ni Felix ang kanilang plano, tatakas siya, na hindi naman gusto ng Pangulo. Kaya naman, ito ay isang mas mahusay na pagpipilian upang payagan si Felix na magtagumpay bilang punong ministro muna upang hindi siya mag-bolt. At worst, kailangan na lang nilang tanggalin siya pagdating ng panahon. Hindi na mapakali si Felix sa walang ginagawang daldalan. Gamit ang isang napakalaking kaway ng kanyang kamay. Utos niya, lahat, makinig, gawing abo ang bastard na ito. Bago pa siya makatapos magsalita ay biglang nag-ring ang phone niya. Nang marinig ang utos ni Felix, lahat ng mga sundalo ay agad na nagpaputok ng kanilang mga tank shot. Nahandang magpaputok, gayunpaman, nang masulyapan ang papasok na numero ng tawag. Nang inig si Felix, mabilis siyang nagsenyas gamit ang kanyang kamay. Stop! Stop right now! Ang papasok na tawag ay hindi mula sa sinuman. Ito ay mula sa Pangulo. Gulong-gulo ang puso ni Felix. Bakit ako tinatawag ni Mr. President ngayon? Nagkataon lang ba? Si President ba talaga yung kausap kanina? Hindi. Baka nagkataon lang. Ito ay dapat na. Kabanata 3190. Kahit na ayaw sagutin ni Felix ang tawag ay kailangan niya. Kung ganoon, dapat niyang pigilan ang Pangulo na makarinig ng anumang pagpapaputok ng tangke. Kung hindi, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Mabilis na itinaas ni Felix ang kanyang kamay. Senyales na tumahimik sa pinangyarihan. Maingat niyang pinindot ang answer button. Mr. President, anong problema? Tanong niya nang may lubos na paggalang at paggalang. The President chided. Felix, medyo iba ang ugali mo kanina lang. Buzz. Halos sumabog ang utak ni Felix on the spot. Mr. President, don't tell me. Kanina ka pa talaga tinatawag ni Dexter. Ngumuso ang presidente. Ano, hindi mo man lang makilala ang boses ko ngayon. Nawala ng masabi si Felix. Blanko ang isip, hindi sigurado sa sasabihin. Pinagalitan ng Pangulo. Felix, mapangahas ka at walang ingat. How dare you dispatch the troops without permission? This is a crime. Ang pangalawa mong krimen ay ang pangahas mong kabkuban ang Great Marshal. Ang pang-iinsulto sa akin ang pangatlong krimen mo. Bilang parusa, hahatulan ka ng kamatayan. May tutol ka ba? Ano? Ang Great Marshal. Nang marinig ang pangalang iyon, bumagsak si Felix sa lupa sa gulat. Napatingin siya kay Dexter nang may takot. Siya ang Great Marshal. Mas gugustuhin ni Felix na pukawin ang Pangulo kaysa maglakas loob na pukawin ang Great Marshal. Sa puso ng mga tao, ang Great Marshal ay mas nakakatakot kaysa sa Pangulo. Ang pagpukaw sa Pangulo, sa pinakamalala, ay hahantong sa hatol ng kamatayan. Gayunpaman, ang pagpukaw sa Great Marshal ay hahantong sa isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Di asterisk man ito. Bakit ko kinailangan pang asar kay Great Marshal? Sa sandaling iyon, labis na pinagsisihan ni Felix ang kanyang pakiramdam na para bang nabaluktot ang kanyang loob. Huwag kang gumalaw.
Ihulog mo ang iyong sandata. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong ulo. At lumuhod sa lupa. Biglang lumitaw ang ilang fully armed squad mula sa lahat ng direksyon. Ganap na nakapalibot sa karamihan. Mayroong hindi bababa sa 100,000 tao sa mga squad na biglang lumitaw. Nang makita ang mga kawal na iyon, si Felix at ang kanyang mga tauhan ay natakot, na agad na yumuko at tinakpan ang kanilang mga ulo ng masunurin. Nakilala nila ang koponan sa isang sulyap. Ito ay ang Cosmopolis Regiment. Ang Iron Legion General Cosmopolis na personal na nilinang. Ang Cosmopolis Regiment ay sinadya upang bantayan ang Atevol. Pagkatapos ng lahat, ang akala ni Felix ay talagang sayang para kay Dexter na i-deploy ang Cosmopolis Regiment para lang Ang akala ni Felix ay talagang sayang para kay Dexter na i-deploy ang Cosmopolis Regiment para lang supilan siya. Ang namumuno sa Cosmopolis Regiment ay walang iba kundi ang Killer Wolf. Lumuhad ang Killer Wolf sa isang tuhod. Ipagpaumanhin ko ang aking huli sa pagdating. Pakiusap. Parusahan mo ako ayon sa iyong nakikita. Great Marshal. Sabi ni Dexter. Una, kontrolin mo ang mga tauhan ni Felix. Kung maglakas loob silang lumaban, huwag kang maawa at patayin sila. Naiintindihan. Sige, men. Magtrabaho na tayo. Agad na pinamunuan ni Killer Wolf ang kanyang koponan upang kontrolin ang sitwasyon. Ang Cosmopolis Regiment ay mas nakakatakot kaysa sa grupo ni Felix. Sa sandaling lumitaw sila, ang pangkat ni Felix ay takot na takot. Nanginginig sa takot, hindi na nangangahas na lumaban. Naipit pa si Felix sa lupa ng Killer Wolf. Ang mukha nito ay malapit ng lumapat sa lupa. Lumapit si Dexter kay Felix at tinanong. Ngayon, ano, may sasabihin ka pa ba? I refuse to accept this. I just can't. Paulit-ulit na ungol ni Felix. I've never done anything against my conscience before. Why do I deserve this? Ang langit ay nakamasid. Alam mo, kung ang isa ay nakagawa ng isang gawang nasaran ng konsensya, ang kanilang puso ay nakakaalam ng malinaw. Killer Wolf, gusto kong dalhin mo si Felix sa Cygnus Room para sa masusing interogasyon. Ang iba naman, ipadala mo sila sa hukuman ng militar. Dapat silang maparusahan ng mahigpit ayon sa batas. Sinabi ni Killer Wolf, naiintindihan. Mabilis siyang dumating at umalis. Hindi nagtagal. Si Yvonne, Francine, at Olga na lang ang naiwan sa eksena. Maagang natulala sina Yvonne at Francine. At sila ay nagyelo pa rin sa kanilang kinalalagyan. Ang kanilang mga puso ay sumabog sa mga emosyon. Lumapit si Dexter kay Yvonne. Walang pag-aalinlangan. Lumuhad si Yvonne sa harap ni Dexter. Guro, mangyaring tanggapin ang aking pasasalamat. Ang maituturing ang Great Marshal bilang kanyang amo ay tiyak na swerte.